Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Breaking news po tayo. Itong si Marbil, Chief PNP Marbil, nahuli sa EDSA busway. Okay? Itong video na ito, ipapakita ko sa inyo. Yung mismo na mga authorities doon sa daan, hinuli itong convoy ni Chief PNP Marbil, no? At yung video na yun, si Marbil po hindi lumabas, okay? Pero lumabas yung mga tauhan ni Marbil at kinonfirm na si Marbil yung nasa loob, okay? So ito po, ito po yung nagpapatunay sa inyo. Dati ko na itong sinabi sa inyo na itong mga tauhan ni Presidente Bongbong Marcos, especially itong si Chief PNP Marbil, ito yung mga tauhan ni Bongbong Marcos, mga abusado talaga. Imagine that one, kayo po ang Chief PNP ng bansang Pilipinas. Pero hindi ka sumusunod sa mga rules and guidelines dyan sa daanan. Alam nyo na sobrang traffic. Diba? Wala kaming pakialam kung kayo po ay nagmamadali. Wala kaming pakialam na kung meron man kayong importanteng lakad. Ang sa amin dito, dapat patas tayo. Dapat equal tayo lahat. Ma-police ka man, ma-chief PNP ka man, o kung ma-ordinaryong civilian ka man. Itong ginawa ni Marbil dito sa balita na ito, ito yung nagpapatunay na mga abusado ang mga tauhan ni Bongbong Marcos. Pwede nating sabihin na wala kayong pinagkakaiba ng ating presidente ngayon. Wala kayong pinagkakaiba sa ating House of Representatives na House Speaker. Ganyan sila. Abusado na talaga itong administrasyon na ito eh. 'Di ba? Kayo pa sana yung nagpapatupad ng tama sa mga batas na ginagawa natin. Pero anong ginawa? Dumaan kayo sa EDSA busway. Hindi nyo ba alam na nakakadisgrasya yan? Grabe. Mga walang pakialam sa taong bayan. Sa totoo lang. Okay? Yun po ang ating topic ngayon at ipapakita ko sa inyo. Binalita ito ng mainstream media, binalita ito ng ABS-CBN, binalita ito ng GMA, ipapakita ko sa inyo. Okay? Kayo nang humusga. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong live natin para guys, marami po ang makaalam ng kabalastugan itong ginawa nitong taong ito. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. And at the same time, yung cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong bagong uploads, meron tayong breaking news na kagaya nito, o kung nagla-live tayo ang Donmar TV. Okay? So, importanteng mag-subscribe. Sabay-sabay tayong mag-subscribe. 1, 2, 3, go! Okay, ayan. Thank you very much. Okay. Going back directly sa ating main topic. Itong balita na ito reaction natin ito sa binalita ng GMA at ng ABS-CBN. Alam ko po, itong balita na ito magti-trending na naman ito eh. Kumakalat na ang diskarte ng Administrasyong Marcos na sila po ay may kabalastugan. Isa na dyan yung mga issues ni PBBM, na si PBBM ay bangag di umano, no? Na kailangan na siyang magpa hair follicle test para mapatunayan niya sa taong bayan na siya ay malinis. Pero itong si Marbil, anong sinabi? Sabi niya, yung iba gumagamit ng bawal na gamot pangpahaba ng oras.
Hindi naman talaga addict yan. Yan ang sinabi niya, di ba? Marami po ang nagalit na mga taong bayan sa sinabi ni Marbil. Kasi po, para sa kanila, mali si Marbil. Okay? Ngayon, merong iba dyan, nire-respeto yung opinion ni Marbil. Paano kami rirespeto sa mga sinasabi ninyo? Paano kami rirespeto dito sa presidente? Well, nire-respeto natin kayo dahil binoto kayo ng taong bayan, pero paano kami maniniwala sa inyo? Especially ngayong kampanya. Ha? Ang sarap-sarap ng mga pinagsasabi niyo during the campaign. Paano kami maniniwala dyan taong bayan na mismo ang tauhan mo, Bongbong Marcos, na ito si Marbil, hindi nga marunong mag-follow ng rules natin, mag-follow ng batas natin dito sa Pilipinas? Ang tanong dito, masisira ba si PBBM dito sa ginawa ni Marbil? Of course. Masisira si PBBM dito. Siya ang nag-appoint nito. Di ba? Kung ano yung ginagawa ng mga miyembro niya, kung ano ang ginagawa ng mga kaalyado ni Bongbong Marcos, ganun rin ang mukha ng administrasyon na ito. Ganun rin ang mukha ng presidente natin. Mga abusado talaga kayo. Ito, opinion ko ito ha. Demokrasya tayo. This is my own reaction, opinion. Sa tingin po namin, naging abusado kayo dito dahil sa ginawa ninyo. Okay? Itong video na ito, unahin muna nating panoorin ang balita ng ABS-CBN. Basahin natin ang caption at panoorin natin ang video mismo sa paghuli ng convoy ni Marbil. Okay? O eto, panoorin natin. Pasok! Sir! Yung nasa gilid na yan, yan yung tunay na video. Blur yan, blur. Okay? Pero mamaya ipapakita ko yung video ng DOTR SAICT. Ipapakita ko yung malinaw. Okay? Ito yung sabi ng ABS-CBN News. This is 1 hour ago. Just in, an alleged convoy of PNP Chief Romel Marbil was flagged down by the DOTR SAICT for passing through the EDSA busway. Alam naman natin na ang EDSA busway po, ang makadaan dyan, bus lang talaga. Di ba? Walang ano dito ha, walang power dito kung ano ka man, senador ka man, kongreso ka man, congressman ka man, presidente ka man, o vice president ka man, no, as much as possible, hindi kayo dadaan dyan sa EDSA busway. Di ba? Kasi nakakatakot yan. Unang-una, pwede kayong madisgrasya dyan at madamay pa yung ibang tao. Okay? For passing through the EDSA busway along Ortigas Station, NB, a video shared to ABS-CBN News showed. ABS-CBN News is seeking the comment of the PNP. So ngayon ang mga mainstream media ngayon hinanap pa si Marbil o kinontak pa si Marbil, no? Para naman makapagsagot siya sa kanyang side, okay? But it has yet to respond to us as of this story posting. Okay? So, ito yung sa ABS-CBN. Okay? I-play natin yung video. Ano sir? Sino po yan? Nagtatanong yung mga taga-DOTR ha, sino po yan? Tinanong yung mga convoy ni Marbil. Okay? Sino po? Ay, bawal po dito dumaan, sir. So, sinabihan ito mga convoy ni Marbil ha, sir, bawal ito dumaan, sir. Di ba? Pero walang kasalanan yung DOTR ha, kasi maganda ang kanyang the way siya nakipag-communicate sa convoy
ni Marbel, no? Sinabihan siya, bawal yan, sir. At alam ninyo yan. Alam ni Marbel yan na bawal. Bakit pinipilit yung dumaan dyan? Bakit nyo pinipilit? Anong tawag namin sa inyo dito? Dahil ba nasa posisyon kayo? Dahil ba chief PNP kayo? Aabusuhin nyo yung taong bayan? Dadaan kayo dyan kahit bawal? Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, dapat ba nating iboto itong alyansa ni Bongbong Marcos? Hindi. Abusado na po sila. Hindi po natin dapat iboto yung mga senador niya. Mas lalong lalala ang bansa natin. Ito nga, hindi pa nga nakapasok sa mga senador, hindi pa nga nakapasok sa pagka-senador yung mga kaalyado niya, ni Bongbong Marcos. Ganito na po yung mga ginagawa na ng tauhan niya. So, kung kayong mga loyalista, kayong mga supporter ng administrasyong ito, kung kayo po nagtitiis dito sa administrasyon na ito, think of it once again. Kung angay ba nating iboto pa sila. Ako, enough is enough. I don't want Marcos administration anymore. Pero maghihintay tayo sa tamang proseso. Ayaw na natin nila. Kaming mga DDS ayaw na talaga sa Marcos administration. So, naghihintay tayo sa tamang proseso. Hindi naman pwedeng paalisin natin yan kaagad. Di ba? Unless kung ang tao na talaga magsasabi kung mag-people power man. Pero ito, ganito po sila. Ganito po sila kabalasubas, ganito po sila ka-unproductive. Grabe naman kayo. Hindi nyo nga na-solve yung problema natin sa kriminalidad at sa droga. Tapos ginagawa pa kayong ganito. Saan na pupunta ang bansa natin dito? Hindi nga kayo nag-follow ng rules. Tapos kayo ang titigas ninyo kapag nag-implement kayo kung ang taong bayan yung hindi nag-follow ng ating batas, ang titigas nyo. Pero kung kayo nagkaganito, ano kayo ngayon? Bongbong Marcos, you have to i-kick out nyo ito sa pagka-chief PNP. Hindi po maganda ito. Sa totoo lang. Sinabi ko na po yan eh. Sabi niya, sinabi ko na po yan eh. Alam yan ng buong taong bayan na mali talaga yan. Sino po yan, si? Tinatanong na ngayon sino yan? Sino yan? Sa PNP lang. Chief PNP raw si Chief PNP. Sir, sino po yan? So, actually, antayin natin ang statement ni Chief PNP Marbel. Baka i-deny niya ito. Okay? Kasi nasa loob lang siya. Pero sabi ng mga tauhan niya, si Chief PNP, patay tayo dyan. Booking ka dito. Booking ka dito, ha? Kasi sabi ng ABCBN, convoy ng Chief Romel Marbel. Okay? Sino po yan? Sino po yan? Clarify talaga. Sino yan? Sino yan? Sir, bawal po kasi, sir. Bawal pong dumaan dito, sir. Nagpaliwanag ang DOTR, ha? Hindi sila nagkulang na nagpapaliwanag. Wala po. Sinabi namin yung rally sa EDSA sa PNP ko eh. Minomonitor namin yung rally. Sir, wala kayong coordinate. Minomonitor nila ang rally. Dapat tumawag kayo kagad kanina. Sir, ano naman talaga dito na makikita tayo ng sir, nakikita tayo ng mga sibilyan na hindi. Sabi ng taga DOTR, sir, hindi pwede, sir. Hindi kayo pwedeng dumaan dito. May camera. Nakikita po tayo ng mga sibilyan. Anong sasabihin ng sibilyan? Kung makakita na dumaan yung convoy ni Marbel, unfair. Di ba? What's the point na gagawa tayo ng batas na para laman ito sa mga sibilyan? Para lang ito sa taong bayan?
Pero kung kayo in power kayo, lalabag kayo dyan. Unfair naman kayo. Ano? Sino po yan? Sino po yan na PNP? Tinatanong na naman, sino dyan na PNP? Sinigurado ng DOTR. Alam mo, sa totoo lang, good job sa mga taga-DOTR eh. Good job sa inyo. Kasi po, wala po kayong sinasanto at pinipili. Talagang, titikitan talaga. Chief, alam niya na yan, sir eh. Diba? Sabi ng mga convoy ni Chief PNP Marbil na si Chief PNP yan. Sinabi rin ng taga-DOTR na, sir, alam na niya yan, sir. Meaning to say, alam na ni Marbil na bawal dumaan dyan. O bakit kayo dumaan dyan? Diba? Sino po? Pagrami kami. Oo nga, pagrami. Alam niya naman na bawal. Yung ano raw, yung convoy na ito ni Marbil, pakrami raw sila. Dito, sir eh. Mag-coordinate po tayo. Di ba? Mag-coordinate po tayo. Tama yung taga-DOTR. You cooperate. Batas yan eh. Huwag niyong abusuhin yung batas. Kasi ano, paano lang, patikitan na lang po. Para pang iiwas sila ha. The way I look at it, parang iiwas. Pero gusto ng taga-DOTR, hindi ito sasantuhin. Titikita nila. Tama yan. Huwag kayong umiwas ha. Titikitan natin yan. Ha? Balik na lang kami. Babalik raw sila. Hindi, naka-video po kayo. Titikitan kayo, dyan na, sa akto na yan. Paano na lang, patikitan na lang? Ticket na lang, para fair naman. Yung iba nga, kapag lumabag sila, ticket ka agad. Huwag kayong sabihin nyo, babalik lang kayo. Wala na. Kasi alam niyo naman na, ulit-ulit na lang tayo, sir. Alam niyo naman talaga may yung mandate. Diba? Paulit-ulit na lang tayo. Ha? Ano na siya? Humingi na ng paumanhin yung taga-DOTR. Paulit-ulit na lang kayo. Wala siyang pakialam kahit Chief PNP ka pa. Tikitan kayo. Dito. Ang tanong yan, sinong magbabayad? Pera rin yan ng taong bayan kung gagamit. Sinong magbabayad dyan sa violation na yan? Dapat si Marbil ang magbayad dyan kung siya man talaga yung nasa loob. Hindi yung pera ng Chief PNP na hindi pera ng kasi baka gagamitin yung police department yun ang magbabayad sa ticket yan kasi vehicle yan ng gobyerno. Hindi ko alam kung paano yung proseso na yan. Pero kung gagamitin nila mismo ang pera ng taong bayan para sa violation na yan, naglolokohan na tayo dito, paikot-ikot lang yung pera. Di ba? Kasi hindi ko alam kung anong mangyayari dito. Titikitan yan, di ba? O sinong lisensya ang kukunin? Tapos sino ang magbabayad? Di ba? Sino ang magbabayad dito? Sarili bang pera sa driver o budget ng police department, di ba? O naglulukuhan tayo dito. Umiikot lang yung pera natin. Paano, sir? Sir, paano ko sa may video tayo. Paano yan? May video tayo. Yan ang sabi niya. Kung ayaw nyo mag-video tayo. Papapigit naman kami. Papapigit. Akin mo na yung ticket. Akin na po yung ticket. Itabi mo na doon sa dulo. Sir! Ayan, nilapitan niya. No, tingnan nyo, sobrang traffic. Tapos dahil sa pagkaabusado ninyo, mas lalong nagta-traffic. Hindi kayo sasantuhin ng taga-DOTR. Alam niyo na bawal dito eh. Tama, bawal talaga yan. Hindi talaga lumabas si Marbil, no? Hindi ko na alam kung ito ba ay natikitan kasi yung white na convoy na yon, no, yung white na sasakyan na sabi nila si Marbil,
ano na, dumiretso na. Ha? Ganyan sila kaabusado, guys. Grabe. Ay, nako. Nakakagalit talaga itong ginawa. Ito yung version ng ABS-CBN, di ba? Tingnan naman natin ngayon ang version ng GMA. Ito, hindi ito blur ha. Hindi nila biniblur ito. GMA, pasok. Kakapasok lamang na balita mga kapuso, hinuli sa EDSA busway sa bahagi ng Ortigas ang convoy umano ng hepe ng Philippine National Police. Di umano ha. Chief sa PNP, Chief PNP. Ito na po yun, hindi ito blur ha. Sir, sino po yan? Sino po yan? Sino po yan? Sir, sa pagdadaan dito, alam niyo naman may bandit dito, sir. Tinanong siya ha, sino po yan? Sino po yan? Parang ayaw pa niyang aminin kung sino ha. Naka-PNP kami. Chief PNP kami. Taga-Chief PNP kami. Meaning convoy ni Chief PNP. Marbil, magsalita ka dito kung ikaw ba ito ha. Tingnan natin kung magsisinungaling ka ba o magsasabi ka ng totoo. Alam ko naman yan, sir. Sa eksklusibong video na nakuha ng GMA Integrated News, makikitang nakikipagtalo ang humuling tauhan ng DOTR SAIC sa pulis na miyembro ng convoy. Hindi bumaba ang sakay ng convoy. Hindi bumaba ha. Meaning to say, may tinatago tayo. Grabe ka, abusado. Grabe. Ako, I'm hoping na hindi po ito si Marbil ha. I'm hoping. Pero, sabi PNP chief good luck na lang. Pero nang talungin ng pulis kung sino ang nasa sasakyan, sinabi nitong si PNP chief. Nakiusap pa itong daraan sa EDSA busway dahil may emergency umano at papunta silang Campo Crame. May emergency raw. Sige. Hindi natikita ng convoy na umalis agad. Pero bumalik umano ang isa sa mga convoy para magpatiket. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng nakaupong hepe ng PNP na si General Romel Marbil. Yan, so hindi po tayo nagpi-fake news ha. Binalita ito ng ABS-CBN at GMA. Ngayon, anong reaksyon natin dito? Sa totoo lang, marami na pong galit sa administrasyon ngayon ni Marcos. Alam natin yan. Dahil marami pong mga tinatanong ang taong bayan patungkol po sa mga BICAM scandal, blank documents, flood control projects, 20 pesos per kilo na bigas na pinangako, sa mga ayuda dyan sa House of Representatives, sa mga pera di umano. Sabi pa nga ni Drilon ha, pinakakurap na budget ng bansang Pilipinas. Pinakalala ngayon, Administrasyong Marcos, na maraming korupsyon di umano ngayon. Tapos, yan po ang pananaw, yan po ang reputasyon ngayon ng administrasyon ayon sa taong bayan. Kung titingnan nyo, mismo ang Facebook page ni Bongbong Marcos, hinahide na niya ang mga number of reaction. Kasi noong hindi pa niya hinide, umabot ng 700,000 haha reactions. Ngayon, hindi na makita yan. Meaning guilty. Napahiya. Every time mangangampanya si Bongbong Marcos, wala sa mood yung tao. Lahat nakasimangot, siya kaway ng kaway. Di ba? Meaning to say, totoo na ang taong bayan sinusuka na po itong Administrasyong Marcos. Ngayon, heto pa, itong latest na balita na ito, na itong si Marbil dumaan sa EDSA busway. Di umano, si Marbil raw ang nasa loob. Di umano. Hindi lumabas. Ha? Anong tawag niyo doon? Kung si Marbil man ito, sobrang pang-aabuso ng power po ito. I hope this is not Marbil.
Pero sa totoo lang, no? Pagod na po ang taong bayan sa mga ganitong mga pangyayari ngayon sa Administrasyong Marcos. Galit pa naman ang taong bayan sa sinabi ni Marbil patungkol po dyan sa pangpahaba lang ng oras yung iba dyan. Grabe ka naman, Marbil. Ganyan na talaga ang pananaw mo sa taong bayan? Akala mo mauuto ang taong bayan sa mga pinagsasabi mo? Good job sa mga taga-DOTR. Ha? I hope yung tao na yun na nag-video at yung talagang gustong tikitan itong convoy ni Marbil, I hope na hindi ka matanggal sa pwesto mo. I hope hindi ka pagtripan at pag-initan. Saludo po kami sa inyo sa ginagawa nyo na wala kayong sinasanto. Sana makuha namin yung pangalan nyo at pasalamatan ka namin. So, ganun na po. Ang tanong ko sa inyo, ha? Payag pa ba kayo na si Bongbong Marcos ang administrasyon pagkatapos ng kanyang termino? Kaalyado niya? Payag ba tayo na ang kanyang mga senador ngayon mananalo sa 2025? Hindi na po. Huwag niyong iboto yan. Dadami pa ang mga abusado niyan kapag iboboto natin yan. Wala na silang pakialam sa atin. Sabihin yung galit ako. Yes, galit ako. Galit ako dito sa mga ganitong style. Walang personalan, Marbil, ha, pero yung ginawa mo talaga, hindi yan katanggap-tanggap ng sa taong bayan. Mali. Mali is mali. Diba? So, kayo na guys, humusga. Kayong mga loyalista dyan, kayong mga supporters ng administrasyong ito, nagtitiis pa ba? Ha? Nagtitiis pa rin ba kayo dito sa administrasyong ito? You may think about it again. Okay? So, kayong mga audience dito, libre kayong mag-comment, mag-react, at pag-usapan natin itong topic na ito sa comment section. Anong masasabi nyo dito sa isyong ito? Okay? Don't forget, i-like, i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe ha sa mga bago pa lang dito sa Donmar TV. Subscribe para updated kayo lagi sa ating mga balita. And meron po tayong pangalawang channel, Donmar TV, Balitang Totoo. Nag-a-upload rin ako doon ng mga political balita, no? Na hindi ko ina-upload dito sa main channel natin. Same but different doon, okay? So guys, maraming salamat sa panonood. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines. Bye-bye.